mga kaibigan. Yung kulay blue. Napakalayo dito. Pero alam nyo, may kwento ako dyan. Mahilig ba kayo sa kwentong aswang? Hali kayo, samahan nyo ako. May kukwento ako. Mayroon pong kwentong aswang sa bundok na yan. Ang bundok po na yan mga kaibigan ay tinatawag na Guadalupe. Kilala po yan dito sa aming lugar na may mga kwento-kwentong aswang. Noong una, haka-haka lang yan. Maraming hindi naniniwala kasi nga sa tagal ng panahon, wala namang nakakita na mayroon talagang aswang doon. Pero mayroon akong kaibigan na taga-karatig ng barangay na yun o karatig sa lugar ng Guadalupe na nakaranas po na ayun nga, nakita nila mismo dalawa ng nanay niya yung aswang. Ito po yan. Ganito po ang nangyari mga kaibigan. Ang nanay ni Jan, madaling araw ay gising na yan. Alas 2, alas 3, pinakamaaga alas 2 ng madaling araw. Nagano siya, naghahanda ng para sa kape, para sa almusal nila. Kasi dalawa na lang sila ng kaibigan ko. Yung kaibigan ko nagtatrabaho sa LGU dito sa aming lugar, sa General Santos City. So ngayon ang nangyari mga kaibigan, bago yung pangyayaring iyan ay meron silang kapitbahay na pinaghihinalaan na aswang daw, sabi ng mga kapitbahay. Kasi bago pa lang na kapitbahay nila iyon. At saka yung kapitbahay nila na yon ay nagmula sa lugar ng Guadalupe. Pero hindi sila naniniwala. Siguro ang pagitan ng bahay nila mga 20 meters, 30 meters yung kalay. Yung lugar nila doon ay sobrang tahimik kasi malalayo yung agwat ng kapitbahay nila. So literal na mapaaraw man o gabi doon sa lugar nila ay sobrang tahimik. Ngayon, ilang madaling araw na may naririnig ang nanay ng kaibigan ko doon na pagaspas daw ng pakpak na parang malaki. Una ay nakala nila na hayop lang, ibon lang. Pero nung tumagal mga kaibigan, ay doon na talaga sila nagduda. Kasi yung tik-tik daw na naririnig nila ay doon daw nawawala sa bahay ng bagong kapitbahay nila na yun. Inakala pa nila na yung mga huni ng tik-tik walang katotohanan. Pero yun. Hanggang sa isang umaga mga kaibigan, ito na nga, doon na nangyari yan. Nagpabago sa kanilang paniniwala ukol sa mga aswang. Maaga pang gumising ang nanay ng kaibigan ko noon. At ayun, habang nasa dapog siya, nagpapainit, nagpapakulo ng tubig para sa kanilang kape, bigla siyang nakarinig ng malakas na pagaspas. At dahil parang nabangga ito sa isang puno doon sa tabi ng kanilang bahay, o parang dumapo, lumabas siya para tignan ito. Paglabas niya ay may narinig po siya na pagaspas na naman ng malaking pakpak. So ang ginawa ng nanay ng kaibigan ko ay tinignan niya kung saan ito nagmumula. Laking gulat niya na lang. Hindi niya inasahan na may makikita siya at masaksihan na kakaiba sa lahat ng kababalaghan na naranasan niya. Mayroong isang malaking paniki mga kaibigan na nakita niya galing sa puno sa may bakuran nila na lumipad at doon malapit sa kapitbahay nila kasi tabi ng kalsada yung bahay. Kaya nakita niyang dumapo sa lupa, lumapag sa lupa. Akala niya isa itong yung pabo na kulay itim.
Kasi pag lapag, diniklop yung pakpak. Ganun na lang ang pagkagulat niya mga kaibigan nang tumayo ito. At nakita niya ang kapitbahay nga nila na babae na matanda. Isa pala itong aswang mga kaibigan, at yun ay nasaksihan niya talaga. Kaya yung mga dating haka-haka lang nila, yung mga kapitbahay na isa itong aswang, doon ay napatunayan niya nga totoo nga pala, totoo talagang aswang. Sa umpisa, dalawa lang sila nung anak niya, yung nakaalam noon, kasi ayaw nilang ibahagi sa iba kasi medyo nag-aalala sila. Pero itong kaibigan ko guys, ayun nga, sinabi sa mga kaibigan, sa mga kapitbahay, hanggang sa ayun, kumalat na ang chismis. Hanggang sa paglipas ng mga ilang buwan nun, napag-alaman na lamang nila na umalis na yung mag-asawa na doon. Bumalik daw sa Guadalupe. So dahil doon mga kaibigan, naniniwala na sila na ang mga aswang ito. Kasi kitang kita talaga ng nanay ng kaibigan ko, mula sa pagiging ibon ay naganyo itong tao. Kaya mag-iingat po tayo mga kaibigan, lalo na sa mga lugar na ganito, malalayo ang kapitbahay, kung ano-anong maririnig. Dahil ang mga aswang po minsan nariyan lang yan sa kaligid. Magandang hapon po sa inyong lahat.